Bagong araw, bagong kaganapan na naman ang aking babahagi sa inyo for today's video. Dahil sa mga dumaang bagyo, halos 2 linggo din na walang klase ang mga bata. Kaya naman pati ang nutrition day nila sa school ay hindi matuloy-tuloy. At ngayong araw nga ay matutuloy na. Alas 4 pa lang ito ng madaling araw. Bumangon na kami ni tatay para mag-asikaso ng baon ni Sian. May program kasi sa school, dahil hangan din may baon sila at napag-isipan ng kanilang guro. Share lunch na lang daw. Kaya naman bawat bata ay may lulutuin, babaonin sa pagpasok. Ang naisip kong lutuin para sa baon niya. Sinigang na baboy na lang para may sabaw naman sila mamayang tanghali. Lalagyan na lang natin ng gulay para masustansya. Tatay pa lang nakatuka sa pagbabalat ng gabi. At ako naman sa paghihimay ng mga gulay. Chapsoy sana ang gusto kong lutuin. Kaso nga lang marami namang kulang nang pumunta ako ng palengke. Wala kasi yung ibang gulay na gusto kong ihalo sa chapsoy. Habang nasa palengke kahapon, naisip kong pakbet na lang. Pero sigurado ako maraming magluluto ng pakbet para maiba naman at may sabaw sila. Naisip ko na lang ang magluto ng sinigang. At habang naghihimay ako, isinisingit ko naman ang pag-inom ng kape. Feeling ko kasi parang inaantok pa ako mga nanay. At para magising ang diwa, sabay na lang natin sa paghigop ng mainit na kape. Pagkatapos ko naman makapaghimay sa mga gulay, dito naman tayo sa paghihiwa ng kamatis at sibuyas. Pinagsabay ko na palang isinalang ang karne at ang bigas para mapadali ang pagluluto natin. At habang namang hinihintay nating maluto ang mga nakasalang, asikasuhin na natin ang mga dapat nating asikasuhin. Eto nga at tapos na tayo sa paghihiwa ng mga sangkap. Tara mga nanay, samahan nyo nga ako sa aking pagluluto. At nang maluto na nga ang karne natin, sunod-sunod na nga ang paglalagay natin sa mga sangkap. At nang naluto na nga ang ating ulam, asikasuhin na natin ang baon ni Sian. Naisip ko palang ilagay sa tumbler ang sabaw nito para mainit pa din ang sabaw hanggang mamayang tanghali. At para hindi na rin ma-overcook ng mga gulay nito. At para makasiguro ding hindi matatapon ang sabaw sa bag niya. Pagkatapos, dito naman natin ilalagay ang laman. Dinamihan ko na rin ang pagpapabaon dahil nga share lunch sila ngayon. Ako na rin ang nag-ayos sa kanyang bag para sigurado. Kadalasan kasi kapag naayos ko na ang kanyang mga baon, siya na ang bahalang nalalagay sa kanyang bag. Pinapaalala ko na lang bago sila umalis. Kailangan niya kasing matuto para sa kanyang sarili. Pagkaalis naman nila lahat, eto naman ang ganap namin. Tinatanggal na pala nila ang ginawa nating harang dito sa may labahan. Sinamantala kasi namin na wala nang pupuntahan itong si Joel para matuloy na ang paglalagay natin ng steel matting dito. Gusto ko kasing steel matting dito sa labahan para maliwanag pa din. Ako naman naging abala na dito sa kusina sa pagliligpit at paghuhugas sa mga pinagkainan. Mukhang maganda na naman ang araw ngayon. Katulad mo rin, minsan maganda ang mood, minsan naman tinutoyo. Naisip ko tuloy na ang mga nangyayari dito sa mundo ay naihahalin tulad din sa mga pag-uugali ng tao. Tama ba ako mga nanay? Ito na nga at nakasimbol na agad si Joel ng pangharang na steel matting dito sa labahan natin. At nang dumating naman si Bal galing sa paghahatid, nakisuyo naman ako para sikasuhin ang pangulam natin mamayang tanghali. Sa tingin mo anong hayop ang may paasap? Nililinisan ni Bray. Hihintayin ko ang sagot mo sa baba ha. Tuloy pa din naman sa pag-iispat si Joel dito. Nagpakuha naman tayo ng papaya kay tatay para sa lulutuin nating paa. Kung napapansin nyo, napakaliwanag na talaga. Lumabas na kasi talaga ang araw. Napakatindi na naman ang init nito. Kaya sigurado, tuloy na ang school program nila sa eskwelahan. Bigla namang nawala ang kuryente mga nanay. Kaya ang ginagawa ni Joel dito sa labahan ay hindi na naman natuloy. At tumulong na lang siya kay tatay sa pagsasala ng buhangin. Ang project kasi ni tatay ay magpapalitada naman sa loob ng kulungan ng baboy na ginagawa nila. Nako at nagiging ul-aron tuloy si Joel. Pagkatapos naman naming mananghalian, umuwi saglit si Joel sa kanilang bahay at si tatay hindi na nagpahinga. Tinuloy na niya ang kanyang ginagawa dito. Kami naman ni Belle pumunta ng eskwelahan. May PTCA meeting kasi kami ngayon. Pagdating naman namin dito, hindi pa pala nagsisimula ang meeting. Medyo napaaga pala kami ng punta ni Brile dahil sabi nila 1:30 pa daw magsisimula. Sa wakas nga nandito na ang lahat at magsisimula na ang meeting natin. Hindi naman masyadong nagtagal ang meeting mga nanay. Nag-elect lang sila ng mga bagong officials at marami pang bagay ang pinag-usapan namin. May meeting din kasi kami per classroom pagkatapos nito. Kaya naman pagkatapos dito ay nagkanya-kanya na kami. Agad na rin akong nagtungo sa classroom ni Sian. Hay, nako si Sian, kahit saan, pasaway pa din. Electing of classroom officers at classroom project ang napag-usapan naman namin dito. Sa awa ng Diyos natapos naman ng matiwasay ang pagpupulong. Agad naman na kami umuwi kasama ang mga bata. Pagkahatid sa amin, dumiretso na rin sila sa pagsusundo sa mga kapatid ni Joy. At dito naman sa daan malapit sa bahay, nandito naman sila Bengtot naglalaro kasama si Rian. Malapit na rin palang matapos si tatay ang pagpapalitada dito sa
kulungan ng baboy. Mabuhay na lang at may power ng kuryente na pala. Kaya eto, tinatapos na lang din ni Joel ang kanyang ginagawa dito. Tinawag naman ako ni tatay at nagpapaluto siya ng rice coffee. Ipinagtimpla ko din agad ang dalawa ng kanilang kape. Si Joel kasi pagkatapos mag-spot dito sa may labahan natin, tumulong na rin kay tatay dito sa may kulungan ng baboy. Pinapulot ko naman kay Sian ang mga supot ng semento para sunugin. Grabe na naman nga ang mga dahon dito. Pag may oras tayo, lilinisin natin yan. Oras na sana to ng pag-uwi ni Joel, pero sabi niya, iubot na lang daw nila ang flooring nito para matapos na daw. Kaya eto, pinabayaan ko na lang sila. At si Bryl nga ay tumulong na rin dito, habang ako naman dahil hapon na nga din, pinakain ko na rin at nilinisan ang mga baboy. Yung nag-overtime na sila para matapos ang flooring, pero ang panahon naman ay ayaw makisama dahil habang gumagawa sila, umulan na naman nga. Umaambon na nga pero hindi pa rin sila tumitigil. Nagbabaka sakali na hindi lalakas ang ulan dahil medyo kulang ang halo nila. Nagdagdag pala sila ng isang karatilya pa. Kung napapansin nyo mga nanay, lumalakas na ang ambon lang kanina, pero tuloy pa din sila. Nagbabaka sakali pa din natitigil ang ulan mamaya. Sumilong naman sila saglit, pero dahil parang walang planong tumigil ang ulan, wala na silang magagawa kundi ituloy na lang. Sayang din kasi ang semento. Sakto naman ang pagdating ni Sian galing sa taas. Nagpabili kasi sila ng panghilot daw sa katawan. Buti na lang at pinagdala ko siya ng payong. Nang maubos na nga nila ang kanilang halo, umuwi na kami lahat sa bahay para makasilong na. Wala na rin akong nakuha ng ganap dahil ako din mismo ay naging busy na din. At habang nasa bahay kami, bumuhos na ang malakas na ulan. Alas 9:30 na ng gabi nang matapos ito. Nagpasama nga si tatay sa akin para ayusin niya ang ibabaw ng flooring. Meron pala silang naiiwang halo kanina na inilagay sa timba. At eto muna nga ang ginawa ni tatay. Kailangan niyang ibuhos ito para hindi tumigas sa may timba, saka hinalo-halo para magamit pa din. At dito naman sa loob ng kulungan, nagsabi pala si tatay ng tuyong semento. Tapos ito na nga, pumasok na siya sa loob para ayusin ang ibabaw ng flooring. Inabot na nga kami dito ng alas 10 ng gabi mga nanay. At dahil dyan hindi na ako nakapag voice over at nakapag-upload kagabi, dito ko na naman tinatapos ang ating mga kaganapan for today's video. Salamat na naman sa inyong patuloy na pagsuporta. Gagawin ko ang lahat ng aking mga kaya para hindi kayo magsawa. Salamat ulit sa inyong panonood. Bukas na naman po ulit.